Nako, mga sangkay, ikagugulat na naman po ito ng maraming mga kababayan natin. Itong ginawa, mga sangkay ngayon, ng Marcos Administration. Pag-usapan po natin ito. What's up guys? Kamusta po kayong lahat? Sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, magandang oras po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.39 million subscribers na dito sa YouTube. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe dyan, na pang hinihintay nyo, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube. So, eto na, pag-usapan po natin mga sangkay. Itong malaking balita. Ito gusto ko itong ibahagi mga sangkay sapagkat marami sa mga kababayan po natin hindi po nalalaman yung mga ganitong klaseng kagagandang balita. Alam nyo, ang nakakalungkot pa mga sangkay kasi marami po ay naniniwala sa fake news. Pero dito sa mga lehitimong balita mula po sa mga kagaya po ng PTV Philippines, sila po yung naglalabas po talaga kung ano po ang ginagawa ng pamahalaan, nakakaligtaan po natin mga kababayan. Nakakaligtaan natin kasi sa bardagulan, ang gagaling po natin makinig. Pero sa mga totoong balita mga sangkay, hindi po natin pinapakinggan. Diba? Eto, 300 billion US dollar trade and investment nakamit umano ng Pilipinas at India sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Ito po ay good news mga sangkay. Ano ba ang mayroon dito? Alamin po natin. Nakamit ng Pilipinas at India ang 3 bilyong dolyar na trade and investment sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nako, magagalit syempre dito yung mga anti-Marcos. Ayaw po nila niyan mga sangkay kasi every time na mayroon pong good news ang ating pamahalaan, inokontra po nila yan eh. Ayaw po nila ng good news, gusto nila lagi mga sangkay, bad news ang administrasyon na ito. Ganyan po kasarado yung mga utak nila mga sangkay. Pero wala tayong magagawa. Ito po ay magandang balita. Pag-usapan natin. Ang detalye sa balitang pambansa ni Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas. Ito pong huling 2 taon, lalo pong napag-ikting at napag-ibaya yan sa ilalim po ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Narendra Modi. Halimbawa po, sa Kalakal, tulad po nung nabanggit ko kanina, sa unang pagkakataon, tumawid po tayo ng 3 bilyong dolyar. For the first time, mga sangkay, 3 bilyong dolyar. Halaga ng Kalakal. Total po iyan. Halaga po ng Kalakal. Ito po ay trade and investment, mga sangkay. Marami po ang hindi nakakaintindi dito. Pero po, ito ay tumutulong sa paglago ng ekonomiya, mga sangkay. Ibig sabihin, nagkaka-interest po yung mga dayuhang negosyante na mag-invest sa Pilipinas. Nakakatuwa, mga sangkay, di ba? Ibig sabihin, nagkakaroon po ng kumpiyansa yung mga dayuhan na mag-invest sa ating bansa. Kaso nga lang, 6 years lang po si PBBM eh. Di ba? Kumbaga ngayon, si PBBM, inaayos po niya yung ekonomiya ng ating bansa. Inaayos po niya ng inaayos, pero ang nakakalungkot na katotohanan, 6 na taon lamang po siyang mamumuno eh. So, isa sa makikinabang po nito ay yung susunod na administrasyon. Kung sakaling aayusin po niya yung kanyang pamumuno. Pero kung pag nanakaw yung gagawin ng susunod na administrasyon, wala pong mangyayari. Pero ngayon, mga sangkay, nakikita na po natin grabe yung ginagawa ngayon ng ating pamahalaan. No, na pagpapalago sa ekonomiya. Kung noon, panahon po ni PRRD, mayroon pong tinatawag na war on drugs. Dito naman po kay PBBM, ito po ay pagpapalago sa ekonomiya, yung tinututukan po niya mga sangkay. Which is good. Dahil alam nyo, kung lalago ang ekonomiya natin, dadami ang trabaho, tataas yung sahod ng mga kababayan po natin. Wala na pong magkaka-interest na gumawa ng masama para lang kumita ng pera. Kasi magkakaroon na po sila ng ideya or chance na kumita ng pera sa malinis sa pamamaraan.
No? Ngayon, mga sangkay, hindi pa po natin yan masyadong nararamdaman eh. Kasi ganun naman po talaga yung proseso ng paglago ng ekonomiya. Mararamdaman po natin yan kapag nakita na po natin na yung buhay ng mga Pilipino umaangat na. No, mga sangkay? Pero ayun nga, hindi maiiwasan. Marami po ang nagdududa sa gobyerno, which is, I understand, mga sangkay, kasi nasanay po tayo na ang gobyerno ay talagang wala pong ginagawa, no? Wala pong ginagawa para sa sambayan ng Pilipino. So, natural na mag-question ang mga Pilipino at hindi po natin kinokontra yan. Pero ito na nga po mga sangkay, maganda itong ginagawa ng pamahalaan natin. Nagkakaroon po ng mas maraming investment ang Pilipinas dahil po sa pagsisikap ng ating presidente na magsipasukan dito yung mga dayuhang negosyante kasi ito lamang ang pamamaraan para yumaman ang Pilipinas. Okay? Ito ni Philippine Ambassador to India Josel Ignacio Mayo sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinalakas ang ugnayan ng Pilipinas at India kung saan nakamit sa kauna-unahang pagkakataon. Kaya na, sa kauna-unahang pagkakataon, sasabihin na naman nila, hindi, fake news yan, hindi totoo yan. Ang $3 billion total trade ng dalawang bansa. Grabe. Ano pa lang to ha? Pilipinas at India pa lang to. 3 bilyong dolyar na trade and investment ng dalawang bansang ito. Pilipinas at India. Ang ibig sabihin, nagkakaroon po ngayon ng kumpiyansa ang India at Pilipinas pagdating sa kalakalan. No, pagdating po sa trade and investment. So may tiwala po sila sa presidente po natin. Hindi naman po sila mag-i-invest yung wala po silang tiwala, mga sangkay, di ba? Ngayon, ito po ay good news. No, dapat po malaman ito. Deserve ng mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga bumoto kay PBBM. Deserve po ninyo na malaman ito. Umuusad at tumatakboan niya ang lahat ng antas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, kasama na ang kalakal, depensa, liderato at turismo. Mas pinadali na rin ang pagbiyahe sa dalawang bansa ng kapwa nationalities nito dahil sa electronic visa. O, ayan. Sa ngayon po, sa lahat ng ating mga embahada, dito lamang po ngayon sa embassy sa India, tayo nag-i-issue ng electronic visa para po palakihin ang Indian tourism sa Pilipinas. Para sa 2025, target naman ng embahada na maibalik ang direct flight sa pagitan ng India at Pilipinas upang makatulong sa kalakalan at pamumuhunan. Ayun. Isa sa importanteng bagay na gusto nating maitawid na susunod para sa 2025 ay ang maibalik po ang direct flights, no? Sapagkat yan po ay 10 taon nang wala. Sa datos ng Department of Tourism noong taong 2022, kabuang 41,292 o katumbas ng 2.4% ang Indian tourist arrival sa Pilipinas. Mula sa PBS. Okay, so ano po ang inyong komento, mga sangkay, tungkol po dito sa napag-usapan natin ngayon? Ayan po, 3 billion trade and investment na kamit ng Pilipinas at India sa ilalim ng administrasyon ni PBBM for the very first time. Ano po ang inyong komento? Mag-comment lamang po sa ibaba. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon din, pagkatapos niyo pong panoorin ang video na to, tapos i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.